Salamat sa lahat ng leaders. Okay, 5 minutes na ako. Praise the Lord. So let's open our Bible, mga kapatid. Amen. Magpaawit pa sana ako, kundi yung oras natin ay masyadong malapit na. Okay, pakitulungan na lang ako sa screen natin. In the book of Isaiah, chapter 1, verses 18 to 19. Isaiah chapter 1, verses 18 to 19 para mabilis tayo. Okay, come now and let us reason together, saith the Lord, though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. 19. If ye be willing and obedient, ye shall eat the good of the land. And then, in Matthew 11, 28 to 30. Okay, pag-kukunik-kunik natin mga kapatid. Okay, come unto me, all ye that labor and are heavy laden. I will give you rest. Amen. Next verse, hanggang 30 tayo. 29. Take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. And last verse, verse 30. For my yoke is easy, and my burden is light. And last verse, mga kapatid, Revelation chapter 22, verse 17. And the Spirit in the bride say, Come. And let him that heareth say, Come, and let him that is athirst come. And whosoever will, let him take the water of life freely. Amen. So yun po ang ating talata. So mamaya, pag na-discuss po natin, mapatid, pakilagay natin sa Tagalog para mas po natin sa kapatiran. Ano po? Okay. Amen. So, tayo po'y manalangin, mga kapatid. Salamat sa Diyos. Salamat sa ating media team sa napakasipag. Verse 14. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa umagang ito, sa iyo pong pag-ibig, sa iyo pong kabutihan, sa iyo pong katapatan. Salamat, Panginoon God, sapagkat patuloy po kami sinusubaybayan sa aming pong mga buhay, mula po sa aming pong pagkising kaninang umaga. Kami po iyong dinala sa lugar na ito, Panginoon, at kami, O Diyos, ay nagpupuri sa iyong pangalan. Panginoong Hesus, sa mga pagkataon na ito, Panginoon, samahan mo po kami samantalang aming pong nabasan, aming pong pag-aaralan ngayong umaga. Panginoon, i-deliver mo po, O Diyos, ang iyong pong mga mensahe, Panginoon, upang kami ay may pagpala, Panginoon God, hindi lamang sa mga espiritual na bagay, Panginoon, hallelujah, mga material, emotional, physical, Panginoon God, patuloy mo kaming pagpapalain sa umagang ito. Panginoon, bless mo po ang lahat ng mga anak mo na narito, na sila po, Diyos, ay masipag sa pakikinig, Panginoon. Lord, pagpalain mo po ang kanilang mga buhay at katagpuin mo po ang kanilang pangangailangan. Panginoon, marami po salamat. Bakunan mo kami ng ipong banal na dugo, Panginoon, at patuloy po kaming samahan as we invite your presence, na hipuin mo po ang aming mga puso, samantalang aming maririnig ang iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah, magsalita ka, O Diyos, mangaral ka, Panginoon, hallelujah, sa pamagitan ng iyong lingkod, Panginoon God, hallelujah, at hayaan mo, Panginoon Lord, na samantalang ipangaral ang iyong mga salita, Panginoon, punuin namin ang lugar na ito ng pagpupuri, O God, sa pagluluwalhati, Panginoon, hallelujah, sa pagsamba sa iyong pangalan. Panginoong Hesus, walang puwang ang kaaway sa lugar na ito, sapagkat aming sinasaway ang kanyang mga gawa by the authority of your name, Jesus, by the authority of your word, O God, hallelujah, in the power of your name, Jesus, hallelujah, we rebuke the works of the devil, Panginoon, hallelujah, in the name of Jesus, Lord. Ngayon pa lamang ang kininapo namin ang tagumpay, samantalang aming ibabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak sa ating buhay na Diyos. Hallelujah.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sapagkat the more na nagpupuri tayo sa Panginoon, the more na ang Diyos ay kumikilos, mga kapatid, sa ating kalagitnaan, the more na mararamdaman natin ang pagkalinga ng Diyos, the more na mararamdaman natin, mga kapatid, ang kanyang presensya. Hallelujah. So salamat sa Panginoon, kamayan mo ang iyong katabi. Amen. At sabihin mo, the power of invitation. And then tayo po'y makakaupo na, mga kapatid. Amen. So salamat sa Diyos, mga kapatid, amen, sapagkat siya po ay buhay. Amen. So, the word, yung invitation, mga kapatid, ay patuloy po natin makikita yan, amen, sa mga okasyon. Amen. Kaya, sa Biblia, yung invitation, mga kapatid, ginamit yung word na come. Amen. Kaya doon po sa mga binasa po nating mga text, palagi pong may word doon na nabanggit na come. Nang ibig sabihin po, mga kapatid, praise God, ayon po sa Free Dictionary, amen, yung come na ginamit po doon sa mga text na binasa natin kanina, mga kapatid, ito po ay nagsasabing the expressing encouragement. Amen. Expressing encouragement. Kasi nga po, mga kapatid, yung invitation, ito po ay a written or verbal request. Amen. Inviting someone to go somewhere or to do something, mga kapatid. Amen. So, yung invitation na ito, mga kapatid, ay napakaganda sa pakiramdam. Amen. Lalo na kapag ikaw yung iniimbitahan. Ano po? Kasi once na ikaw po ay iniimbitahan, ibig sabihin, mga kapatid, ikaw ay napaka-importante sa taong nag-iimbita sa iyo. Ano po? So, halimbawa ng mga invitation, mga kapatid, amen. Halimbawa, invitation sa wedding, amen. Isang wedding, mga kapatid, inimbitahan ka. At nakalagay doon sa invitation, mga kapatid, join us as we say goodbye to the fun times. And, sabi na dito, and hello to marriage life. Amen. So sabi niya, mga kapatid, iyon pa nga, yung mga katagayon na may minsan inilalagay sa isang invitation, kaya lang medyo medyo kakaiba. Amen. Kasi ang sabi niya, mga kapatid, join us as we say goodbye. So, di ba, pag sinabing marriage, mga kapatid, pagkakaroon ng pag-iisang dibdib. Pero doon po sa nakasulat sa kanyang invitation, mga kapatid, join us as we say goodbye. Amen. Goodbye daw saan? Doon po sa mga fun times, sa mga masasayang bagay, sa mga masasayang oras. Amen. Kasi po, siya daw po ay papasok na, amen, sa marriage life. Amen. So, maganda, mga kapatid, kapag ikaw ay iniimbitahan. Di ba? May minsan, kapag ikaw naman ay nag-iimbita, hinahanap mo yung mga tao na malapit sa iyo. Yung mga tao na importante sa iyo. Amen. Siya yung iimbitahan mo. Amen. Sasabihin mo, Brad, sister, or kapatid, iimbitahan sana kita. Kasi mayroon kaming okasyon sa aming bahay. Mas maganda na ikaw ay makarating kasi very special ka sa akin. So, di ba, kapag ikaw ay inibitahan, masaya tayo. Bakit? Kasi ibig sabihin, napaka-importante mo, amen, sa isang taong nag-iimbita. Ano po? Ganon din po sa atin pong Panginoon. Tayo po bilang tao, tayo po ay mga laglag sa kasalanan. Tayo po ay mga bihag sa kasalanan. Lahat po tayo hindi karapat-dapat sa Panginoon. Pero sa binasa po natin kaninang mga teksto, ang ating Diyos, mga kapatid, nag-aanyaya sa atin. Ano po? Nag-aanyaya ang ating pong Panginoon. Ano pong sabi doon? Come! Amen. So, yung paanyaya ng ating Panginoon na binabagit niyang come, nag-i-express siya, mga kapatid, ng encouragement sa bawat isa sa atin. Na kung tayo po, mga kapatid, ay tumugon sa tawag ng ating Panginoon, there is something, mga kapatid, na gagawin ang Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Na without expectation, without knowledge, mga kapatid, amen, kung ano ba ang bagay na iyon, but God knows ano ba ang kanyang gagawin sa kanyang anak
natutugon sa kanya pong invitation. Ano po? So palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. So dito po mga kapatid, amen, isa-isahin ko po kasi ang oras medyo maiksi na, bibilisan ko na lang din. So dito po sa aking nagawang notes mga kapatid, amen, meron pong divine invitation. Amen. So, yan ilan po doon, binasa po natin kanina mga kapatid, especially doon sa Isaiah. So, ang sabi po doon, come and let us reason together, saith the Lord, though your sins be as scarlet. Amen. So, tayo po mga kapatid, marumi sa harapan ng Panginoon. Kung tutuusin tayo po ay parang basahan. Di ba? Pero dahil mahal tayo ng ating pong Panginoon, may puwang tayo sa Kanya. Amen. Binigyan niya tayo ng chance. Amen. Tinatawag niya tayo. Ini-invite niya tayo na tayo po ay lalapit sa ating Panginoon. Ano po? Kaya mahalaga po tayo sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, importante ka sa Panginoon. Kahit na naging basahan tayo mga kapatid, pero ang tingin ng ating Panginoon sa atin, praise God, tayo po ay napakahalagang bagay. Bakit? Ano ba ang silbi ng basahan? Di ba yung basahan, mapatid, kahit basahan yan, kahit minsan mapatid, napapakinibangan din sa bahay. Di ba? Di ba, kapag marumi na to, kapag marumi dyan mga kapatid, hahanapin mo yung basahan. Nakikita mo yung kahalagahan, yung importansya mapatid, kahit basahan lang yan, may pakinabang din yan. Ganun tayo sa harapan ng Panginoon. Na pagamat tayo po ay parang basahan mga kapatid, pero pinahalagahan tayo ng ating Panginoon dahil sa pagpapahalaga ng Diyos. Amen. Sabi ng Panginoon, come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Di ba napaganda ang invitation ng Panginoon na kahit na marumi tayo sa harapan ng ating Panginoon, kayang ayusin ng Diyos, kaya tayong labahan ng Panginoon, kaya tayong baguhin ng Panginoon, kaya tayong mga kapatid, gawing kakaiba sa harapan ng ating pong Panginoon. So palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Amen. Kaya, yung pong pag-iimbita, mga kapatid, sabi po doon sa 19, sabi po doon, if you be willing and obedient, ye shall not eat the goods of the land. The good of the land. Amen. So ano po ibig sabihin mga kapatid? Mayroon po tayong matatanggap sa ating Panginoon kung tayo po ay willing. Amen. At tayo po ay susunod sa ating Panginoon, there is a blessing from the Lord. Amen. Parang ayaw nyo kasing maniwala eh. Praise God, ayaw nyo kasing maniwala. Amen. So lahat ng naniwala, magsabing Amen. Praise God. So na-encourage ako sa inyo mga kapatid. Amen. So, lahat po tayo, kung ipakita natin sa Panginoon na tayo po ay willing, amen, ang sabi ng Panginoon, tatanggapin po natin yung biyaya ng ating Panginoon. Tatanggapin natin yung kapatawaran ng kasalanan. Tatanggapin natin, mga kapatid, yung mga bagay na wala sa atin, yung mga panahon na nagkukulang tayo, mga kapatid, pupunuan ng Diyos yan. Amen. Kasi marami tayong pagkukulang sa Panginoon. Di ba? Marami tayong pagkukulang, maging sa pagsamba natin sa Panginoon. Tipid tayo sa pagpalakpak. Di ba? So ano po sabi ng Panginoon? Pupunuan yan. Amen. Gusto nyo bang punuan ng iba yung pagkukulang natin? Gusto mo bang punuan mo yung kulang mo sa Panginoon? Alam niyo kapatid, pupunuan po natin yun kapag ginagawa po natin yung dapat. Amen. So sabi natin kanina kapatid, gawin nating hain sa Panginoon yung fruit of our lips. Amen. Pero bakit hindi tayo naghahain sa Panginoon ng fruit of our lips? So paano ba gagawin yun? Alam niyo kapatid, yung pag-response ninyo ng hallelujah, praise the Lord, amen, fruit of our lips po natin yan na ibinibigay ang kapurihan sa Panginoon. Kasi alam niyo mga kapatid, kapag nagpuri kayo, hindi yun para sa akin. Hindi yun mga kapatid para sa nagsasalita, kasi ang pulpito, hindi po yan pasikatan. Amen. So yung pulpito mga kapatid, ginagamit yan para i-encourage lahat ng nandito. Kasi alam natin mga kapatid, lahat ng papasok dito, may dala-dala yung problema. Ang iba dyan mga kapatid, may sakit. Ang iba dyan mga kapatid, amen, dala ng mga pangangailangan sa buhay mga kapatid. Lahat po sila may pangangailangan.
So ang tungkulin po mga kapatid na nandito, palakasin tayo. Tugunan mga kapatid yung mga bagsak na mga damdamin. Amen. Kaya the more na pinupuri natin ang Panginoon, sinasabi natin kapatid, hallelujah, praise the Lord, para sa Diyos yun. Hindi para sa akin yun. Amen. Praise God. Hindi yun dahil sasabihin natin, kasi maayos yung sinasabi. Hindi po mga kapatid, kundi bawat nagsasabi tayo, praise the Lord, hallelujah, ina-address po natin yun sa Panginoon. Amen. Kaya, gawin po natin yun mga kapatid. Praise God. Amen. Magdadala lang ako ng salita ng Panginoon. Amen. So, kayo naman mga kapatid, ang trabaho nyo, pakinggan ninyo ang mensahe ng Panginoon. At the same time, mga kapatid, praise God, purihin ninyo ang Panginoon. Kasi the more na pinupuri natin ang Panginoon, the more na ang Diyos kumikilos. The more na nagsasabi ka ng hallelujah, praise the Lord, the more na ang Diyos, mga kapatid, nagpupuspos siya ng banal na Espiritu. Na kahit nakaupo kayo dyan, nakikinig kayo ng salita ng Panginoon, pwede po tayo mapuspos ng banal na Espiritu. Amen. So, ganun po mga kapatid. Kasi baka ma-misinterpret natin. Amen. Baka ma-misinterpret natin. So, ayaw ko dito. Amen. Hanggat maaari. Pero dahil inilagay tayo dito mga kapatid, ginagampanan lamang natin ang trabaho natin. Ano po? So sa Diyos ang lahat ng kapurihan mga kapatid. So purihin natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. So, sabi ko kanina mga kapatid, sa buhay po natin, marami tayong mga pangangailangan sa buhay. Amen. At sa mga pangangailangan natin na iyon, hinahanapan natin ng solusyon. Amen. Gumagawa tayo ng paraan, pero hindi natin kaya. Bakit? Kasi ang ating karunungan ay limitado. Amen. Dahil limitado na ating karunungan, tinuturuan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya. Bakit? Kasi ang Diyos ang nakakaalam kung ano po ang solusyon sa mga dala-dala nating problema papunta rito mga kapatid. At hayaan natin na ang ating Panginoon ang mag-aayos noon. Ano po? So wala tayong pera na ibibigay dito. Wala tayong anumang bagay mga kapatid, kundi ang ibibigay lamang natin, i-introduce natin mga kapatid, amen, ang ating Panginoon. Kasi marami tayong testimony na ang Diyos, amen, nag-aayos sa ating mga pangangailangan. Ano po? Amen. Kaya salamat sa Panginoon, sa Kanya pong pag-ibig, sa Kanyang kabutihan. Salamat sa Diyos sapagkat Siya po ay sadyang mabuti. So pangalawa mga kapatid, amen. So God invite the destitute. Amen. So, ang sabi po doon sa Isaiah chapter 55, 1 to 3, amen, Isaiah 55, verse 1 to 3. O lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig. At siyang walang salapi, magsiparito kayo. Kayo'y magsibili at magsikain. Oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas ng walang salapi at walang bayad. So ang problema mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon, kayo'y magsibili at magsikain, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili ng alak at gatas ng walang salapi. In realidad sa mundo natin mga kapatid, kapag wala kang pera, wala kang ulam. Kapag wala kang pera, mga kapatid, wala kang pantustos sa mga gastusin sa bahay. Pero ano ba ang ibig sabihin ng ating pong Panginoon, mga kapatid? Since po ng ating Diyos ay walang limitasyon, ang Diyos ang nagpo-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan, mga kapatid. Ano po ang invitation ng Panginoon? O lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig. Bakit magsiparito tayo sa tubig? Kasi po mga kapatid, kapag pumunta tayo sa tubig, maibsan, mawawala ang ating mga uhaw. Amen. So sino po ang tubig mga kapatid? Amen. So ang sabi po ng John chapter 7 verse 38, He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water. So sino yun mga kapatid? Nagsasalita ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung gusto mong mawala ang iyong uhaw mga kapatid, subukan mo na lumapit ka sa Panginoon
sapagkat aalisin ng Diyos ang mga uhaw natin, mga kapatid, sapagkat ang ibinibigay na tubig ng Panginoon, kailanman hindi na tayo mauuhaw, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! So sa Diyos lamang natin matatagpuan yon, mga kapatid. Hindi natin matatagpuan yon kay Aguabeda. Amen. Or sa iba't ibang mga brand ng tubig. Kapag mainom mo yun, amen, mawawala yun, mga kapatid, at mauuhaw tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, kapag lumapit tayo sa tubig, at ang tubig na iyon ang ating Panginoon, mga kapatid, kailanman hindi kayo mauuhaw, mga kapatid. Habang ikaw ay nabubuhay, hindi ka magkaroon ng uhaw, mga kapatid, sapagkat kasama mo ang ating pong Panginoon. So, yun po ang dahilan bakit po tayo nagpapatuloy. Amen. Kasi mayroon tayong Panginoon na nag-aayos ng ating pong buhay, mga kapatid. So, God inviting those who are thirst, mga kapatid, in the Spirit. Amen. And then, ano pong sabi, mga kapatid, pupunuin tayo ng ating Panginoon. Kaya ikaw na uhaw sa Espiritu ng Diyos, pumupunta ka sa gawain ng Panginoon, sasabi mo, pag-uwi ko, nandyan pa rin aking problema, pumunta ako, may dadalang problema, pag-uwi ko, may problema ako. Amen. Alam niyo, mga kapatid, ang problema wala sa ating pong Panginoon. Ano po? Kaya kapag may oportunidad tayong lahat na pumunta rito sa gawain ng Panginoon, sikapin natin. Sikapin natin, mga kapatid, na makalapit tayo sa Panginoon, lumapit tayo, na makakunik tayo sa Kanya, mapuno tayo ng Kanyang banal na Espiritu, mga kapatid, sapagkat iyon lamang ang isang paraan upang pag-uwi mo, lahat ng load na daladala mo, maiibsan, mga kapatid, at masaya kang uuwi, may ngiti sa iyong labi, mga kapatid, masayang kang uuwi. Amen. Napagpala ako ng Panginoon, pumunta ako sa gawain, pag-uwi ko, masaya ako. Bakit? Kasi nga po, mga kapatid, kinukumport tayo ng ating Panginoon. Pero kapag pumunta ka rito, amen, hindi mo pinansin ang ating Panginoon, tumitingin ka lang, praise God, problema mo yun. Ano po? So, ibig sabihin, mga kapatid, amen, ang ating Panginoon nandyan, amen. Kaya tayo rin, mga kapatid, ay gagawa ng paraan para tayo ay mapuno, amen, sa pagpapala ng ating pong Panginoon. Amen. Praise God. Kaya salamat sa Panginoon, mga kapatid, mahirap mag-budget. Praise God. Ano na? Amen. Kaya sa Diyos, mga kapatid, walang imposible. Amen. Lahat ng bagay na ilapit mo sa Panginoon, kayang ibigay ng Diyos iyon, mga kapatid. Praise God. So, ang sabi po ng John chapter 7, verse 39, ngunit sinabi niya ito tungkol sa Espiritu Santo na tatanggapin ang mga mananampalataya sa Kanya. Amen. So, ang Panginoon ang magkakaloob sa atin, amen, ng Kanyang banal na Espiritu para mawala yung ating mga daladala sa buhay. Amen. Yung mga pagod, yung problema, mga kapatid, ang Diyos ang magbibigay nito. Ano po? Kaya, pag-aralan natin maigi, mga kapatid, amen, praise God, ang salita ng ating pong Panginoon, praise God, sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ang makakatulong po sa atin, mga kapatid. Okay, pangatlo, amen. So, ang sabi po dito, mga kapatid, Jesus invites the weary and heavy laden. Amen. Doon sa binasa po natin kanina in Matthew 28. So, ang sabi po doon, come unto me, all ye that labor and heavily laden, and I will give you rest. Amen. So, ang Diyos, mga kapatid, ang magbigay po sa atin ng kapahingahan. Kasi lahat po tayo pagod. Pagpunta natin, mga kapatid, pagod tayo. Pagod tayo sa trabaho. Pagod tayo sa problema, mga kapatid, na dinadala. Pagod tayo sa mga pagsaway natin sa ating mga anak. Pagod tayo kay isip, mga kapatid, amen, saan tayo kukuha ng pera. Pagod tayo, mga kapatid, kung paano ba natin sustintuhan yung ating mga anak sa eskwela, mga kapatid. Amen. Lahat po tayo, napapagod tayo. Minsan, na-stress tayo, mga kapatid. Amen. Pero ang sabi ng ating pong Panginoon, lahat po ng pagod po natin na yon, ilapit natin sa Panginoon. Amen. Kasi kapag ilapit natin yan sa ating pong Panginoon, ang sabi ng Diyos, bibigyan niya tayo ng sapat
nakapahingahan, mga kapatid. Hallelujah! So palakpak sa Panginoon, mga kapatid. And verse 29, praise God. So sabi po yan, take my yoke upon you and learn of me. For I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Amen. For my yoke is easy, and my burden is light. Praise God. So lahat po tayo may pasan-pasan. Amen. Lahat po tayo napapagod, lahat po tayo may daladalang mga bigat. Amen. Pero ang solusyon ng ating Panginoon, mga kapatid, ay lumapit tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. So pag sinabi ng Diyos, come to me, ito po, mga kapatid, ay a tender call to intimacy with Him. Ibig sabihin, mapalad ka kapag sinabihan ka ng ating Panginoon, come to me. Bakit? Ibig sabihin, mga kapatid, malapit ka sa Panginoon. Amen. Ibig sabihin, mga kapatid, nananalangin ka. Ibig sabihin, mga kapatid, nagsisikap ka na paglingkuran ng matapat ang ating pong Panginoon. Kaya't ang Diyos, mga kapatid, nagsasabi sa atin, amen, come to me. Ibig sabihin, meron tayong intimacy sa ating Panginoon. Amen. Ang sabi ng Diyos, for all those who are weary and burdened. Pag sinabing weary, mga kapatid, evoke the image of persons exhausted from their works or journey. Ibig sabihin, sa sobrang kapaguran, mga kapatid, amen. And then, pag sinabing burden, mga kapatid, a person weighed down with heavy load. Mabigat na kanyang dinadala, mga kapatid. So, lahat po na iyon, ang sabi ng ating pong Panginoon, come to me. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, I will give you rest. Amen. So, para maging isang kwento, mga kapatid, may isang tao, amen, naglalakad siya sa kalsada, marami siyang daladala. And then, habang mayroon siyang daladala, may dumaan, mga kapatid, na sasakyan. And then, ang sabi ng may-ari ng sasakyan, kawawa naman ang taong ito. Malayo pa ang kanyang pupuntahan, ang bigat-bigat, sa tingin mo, ang bigat-bigat ng kanyang dinadala. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, alika dito, tulungan kita, sakay ka sa sasakyan, at ihatid kita kung saan ang iyong destinasyon. And then, pag-akyat ng mama, mga kapatid, na may mabigat na daladala, sumakay siya, mga kapatid, sa sasakyan, and then, yung daladala niya, mga kapatid, hindi niya ibinaba. Buhat-buhat niya pa rin. Amen. Sabi niya, nakakapagod. Bakit naman hindi naman naibsan yung pagod ko? Pagod pa rin ako. Sabi ng mamang driver, paano kang hindi mapagod? Isinakay na kita sa sasakyan, pero ikaw, yung daladala mo, hindi mo ibinaba sa sasakyan. So, siyempre, nakasakay ka sa sasakyan, diba? Talagang pagod ka pa rin. Amen. So ano pong ibig sabihin ng ating pong Panginoon? Maraming tao yung gayon ngayon. Amen. Maraming tao na nangako na ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, lumapit nga sila. Pero sa kanilang paglapit, mga kapatid, walang tiwala sa Panginoon. Amen. So once na lumapit ka sa Panginoon, iasa mo na sa Panginoon. Ibigay mo lahat yan sa Panginoon kasi ang Diyos nagsasalita, amen, sa lahat ng kapaguran, sa lahat ng problema, bigyan tayo ng Diyos na kapahingahan, mga kapatid. Ibig sabihin, ibigay mo na sa Diyos yan. Once na ibigay mo na sa Panginoon, huwag mo nang alalahanin pa. Amen. Ano man ang iyong problema, mga kapatid, ibigay mo na sa Diyos yan. Huwag mo nang isipin pa kung ano pang gagawin mo, anong solusyon mo, sapagkat bahala na ang Panginoon na gagawa ng paraan dyan. Bahala na ang Diyos, mga kapatid, na mag-ayos ng problema natin. Amen. So yun po, mga kapatid, ang nais ng ating pong Panginoon. Kasi gusto ng Diyos na kapag lumapit tayo sa Kanya, magtiwala tayo. Huwag tayong dumipende sa sarili natin. May minsan ng tao, mga kapatid, kapag kung kailan na na sa problema, saka lang lumalapit sa Panginoon. Una, mga kapatid, may karamdaman. And then may karamdaman, mga kapatid. Una, medical muna, mga kapatid. Kasi lagnat lang. Isang linggo, hindi nawala yung lagnat. Amen. O kaya biogesic na tumatulog. Sabi si Doc, hindi man lagnat yung medical. Amen. Praise God. So, hindi pa rin nawala yung lagnat, mga kapatid. Amen. Hindi sabi niya, hindi pa nandiyan pa ng lagnat. Ano kayang diferensya ng bata na ito? Amen. Kung tutusin, may Panginoon,
na dapat unahin mga kapatid, ipanalangin mo siya. Pero ano pong ginagawa ng iba? Punta muna doon sa nagtatawas. Naku, baka nasamahan to na impacto. Amen. So, dapat ilapit mo na sa Panginoon eh. Unahin mo na sa Panginoon. Punta muna to doon kay Mangguring. Ayan, kasi nag-ano siya doon, nagtatawa siya. Praise God. Baka sakaling nasamahan siya ng impacto, nagsimula na ang kanyang pagsakit, paglagnat, hanggat hindi siya natatawas, hindi yan gagaling. Amen. So, yun yung pinaka-pure na pananampalataya. Ano po? So, bakit ka pupunta doon? May Diyos ka na dapat lapitan. Amen. May Diyos ka na dapat pagtiwalaan. Ang Diyos mo, amen, buhay siya. Hindi siya patay, mga kapatid. Ang kailangan mo lang, ilapit mo sa Panginoon, na paglapit mo sa Panginoon, mapatid, magtiwala ka. At bahala na ang Diyos, magpagaling ang trabaho natin, lumapit sa Panginoon, ang trabaho ng Diyos, magpagaling. Ang trabaho natin, mapatid, lumapit sa Panginoon, manalangin, ang trabaho ng Diyos, mag-provide sa ating pangangailangan. At trabaho natin, lumapit sa Panginoon, ang trabaho ng Diyos, mag-ayos ng ating pong buhay. At trabaho natin, lumapit sa Panginoon, trabaho din ng Diyos, mga kapatid, amen, na magtawag ng mga kaluluwa. Amen. Mag-invite ka lang. Ang Diyos, mapatid, ang mangusap sa tao. Praise God. At bahala na rin ang Diyos. Amen. Nakikilos doon sa tao. Amen. Mag-invite tayo, mga kapatid. Amen. Katulad ng pag-invite ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Amen. So, sa ikalawang part, mga kapatid, amen. Praise God. Human's invitation. Ang tao, mapatid, may mga invitation din. So, yung human's invitation, mapatid, na propesya ni Prophet Isaiah in Isaiah chapter 2, verse 2 and 3 and then 5, mga kapatid. Na sabi po doon, and it shall come to pass in the last days that the mountain of the Lord house shall be established in the top of the mountains and shall be exalted above the hills, and all nations shall flow unto it. And verse 3, and many people shall go and say, come ye. Amen. Praise God. And let us go to the mountains of the Lord, to the house of the God of Jacob, and He will teach us of His way. And we will walk in His path, for out of Zion shall go forth the law and, ano yun? The word of the Lord from Jerusalem. And verse 5, mga kapatid, lumapit nga ang angkan ni Jacob at lumakad tayo sa liwanag ni Yahweh. Amen. So, yung pong, ano na po yun eh, kumbaga, propesiya na darating ang araw, mga kapatid, yung mga tao na hindi lumalapit sa Panginoon, lahat po sila magsisilapit sa Panginoon. Amen. Kaya may minsan sa panahon po natin ngayon, nag-i-invite tayo ng mga tao, amen, para sila po ay lumapit sa Panginoon, pero wala tayong ma-invite. Amen. Kaya sa linggo, mga patid, visitor celebration na. Kaya dapat, mga patid, yung prospect po natin, ipag-pray natin sa Friday. Yung mga tao na hinahayuan natin, ipag-pray natin sa Friday. Kasi maraming mga humahad lang sa kanila, maraming kumokontrol sa kanila. So, ang gagawin po natin, mga kapatid, ipapanalangin natin yung mga taong prospect po natin, amen, na iniimbitahan natin, na dadalhin natin sa linggo. Amen. Kasi mahirap magdala ng kaluluwa sa iglesia ng Panginoon. Pero ano po ang sabi ni Isaiah, mga kapatid, darating ang araw, ang mga tao, mga kapatid, na ayaw nilang lumapit sa Panginoon, magkukumahog sila. Lalapit sila sa Panginoon, hanapin nila ang ating pong Panginoon. Pero ang sabi po sa propesiya, mga kapatid, amen, praise God, mapalad yung mga tao na nagkukumahog na sumunod sa tawag ng ating pong Panginoon. Pero mas blessed tayo kasi nauna na tayo. Amen. Nauna ka na dyan, stable ka lang, magpatuloy ka lang, maglingkod ka lang sa Panginoon. At hayaan mo na yung mga tao sa paligid na ina-invite po natin, mga kapatid, sila rin ay maging kabahagi ng kaharian ng Diyos sa pagliligtas ng Panginoon. Kasi hinahanda na ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang kaharian para sa kanyang muling pagbabalik, mga kapatid. Amen. Praise God. Kaya, mga kapatid, yung invitation
amen, lagi-lagi na po nating ginagawa iyon, mga kapatid. Praise God. Kaya ang sabi po ng Bible, mga kapatid, maging ang Juda, amen, ang mga Israelita, na bulag, hindi nila kilalanin ang Panginoon, dahil ang araw na iyon, magkukumahig sila na hahanapin ang Mesiyas, mga kapatid. Amen? Ngayon, hindi pa, bulag pa sila. Ngayon, turuan mo sila, ayaw nilang tanggapin ang Panginoon. Pero darating ang araw, sila mismo, kapatid, magsisipaglapit sa ating pong Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. So, salamat sa ating pong Panginoon. Praise God, sa biyayang iyon, kasi tayo po nauna ng tinawag ng Diyos. Ang gagawin po natin, magpapaka-enjoy na lang tayo, kapatid, sa biyayang tinanggap natin sa Panginoon. Ang gagawin po natin, magpapakasaya tayo. Amen. We enjoy the blessing of the Lord. We enjoy, mga kapatid, amen, yung mga bagay na natanggap natin sa ating Panginoon. Samantalang, ini-impart natin sa iba, mag-i-invite tayo ng mga tao. Sa Biblia, maraming nag-invite, mga kapatid. So, ang sabi po, sa John chapter 1, verse 40 hanggang 43, si Andrew, mga kapatid, in-invite niya si Peter. Amen. So, nauna pa lang na-convert si Peter, or si Andrew, bago si Peter, mga kapatid. Amen. So, ang sabi po doon, amen, sa verse po na iyon, mga kapatid, hindi na natin isa-isahin na basahin kasi mauubusan yung oras ko. Amen. So, ang nangyari dyan, mga kapatid, si John the Baptist, nagpapatuto siya kung sino si Jesus. Amen. Sa kanyang pagpapatuto, mga kapatid, amen, narinig ni Andrew. Amen. So, nung narinig ito ni Andrew, mga kapatid, ikwinento niya doon kay Peter. Amen. Nung naikwento kay Peter, mga kapatid, amen, na-invite si Peter, praise God, and then na-meet nila ang ating Panginoon. At doon po, tinawag, mga kapatid, ng ating Panginoon, si Peter. Amen. Kaya kung mapapansin po natin, mga kapatid, amen, yung invitation ay napaka-importante. Kasi hindi maliligtas si Peter, mga kapatid, kung hindi po kay Andrew. Amen. Walang mga ngaral ng Acts chapter 2, verse 38, kung hindi po, praise God, in-invite ni Andrew, ito pong si Peter. Ganun po kahalaga, mga kapatid, alang-alang sa mga kaluluwa, alang-alang sa mga taong tatawagin ng Panginoon. Amen. Kailangan silang invite. Kailangan silang yayain sa gawain ng Panginoon. Kasi may mga tao, mga kapatid, na naghihintay lang naman. May mga tao naghihintay lang eh. Ang akala natin ayaw nila, pero kapag inapros mo, kapatid, gusto pala nila. Amen? So yun po, mga kapatid. Amen. Mag-invite tayo sa linggo, mga kapatid, celebration. Invite tayo ng mga kaluluwa. Yun po ang dahilan bakit po natin ginagawa ang celebration. Amen. Para po yun, special occasion po natin yun sa ating mga bisita, mga kapatid, na sila rin ay makakilala, makatanggap ng pagpapala mula sa ating Panginoon. And then, next, mga kapatid, si Philip, in-invite niya si Nathaniel. Amen. Sa John chapter 1, verse 43 hanggang 46, mga kapatid, amen, una, tinawag ng Panginoon si Philip, and then, sumunod siya sa Panginoon, mga kapatid, and then, nung naglakbay naman si Philip, galing sa Bethsaida, mga kapatid, galing sa lungsod ni Andres at ni Pedro, natagpuan niya si Nathaniel, mga kapatid. And then, nung natagpuan niya si Nathaniel, nag-testify siya. Amen. Nagpatuto siya, mga kapatid, tungkol sa mga sinasalita ni Moises. Kasi mga propesiya lang eh, ang sinasabi ni Moises, mga kapatid. Pero ang sabi ni Philip, mga kapatid, nakita ko si Jesus na taga Nazaret, na siyang katuparan, mga kapatid, amen, nang binabanggit ni Moises sa kanyang mga sulat. Amen. So dahil po doon, mga kapatid, naligtas ang mga taong ito. And then, another, mga kapatid, the Samaritan woman. The Samaritan woman, mga kapatid, amen, na-encounter niya ang ating Panginoon sa John chapter 4, verse 28 hanggang 30. Amen. So, alam ng babae, mga kapatid, na ang Mesiyas ay darating, sabi niya. Kinikwento niya sa ating Panginoong Hesukristo. So, ang sabi ng ating Panginoon, ako na nagsasalita sa iyo ay siya nga. Kasi, naikwento ng babae, mga kapatid, na alam ko na ang Mesiyas ay darating, pero not knowing na ang kanyang kausap, mga kapatid,
ang ating Panginoong Hesus. Amen. So ang nangyari mga kapatid, umuwi ang babae, amen, at ipinamalita sa kanyang mga kapitbahay. Amen. Ikinuwento mga kapatid. And then, ang sabi niya mga kapatid, halika kayo, tingnan nyo ang lalaking sinasabi ko sa inyo. Praise God. Kaya ba, ang sabi ng verse 30 mga kapatid, yung mga tao doon, nagsilabas sila mga kapatid at pumunta sa ating Panginoon. Amen. So, yung mga tao doon mga kapatid, lumapit sa Panginoon dahil po doon sa isang tao na nag-i-invite sa Kanya. Marami na. Ibig sabihin mga kapatid, walang maliligtas kapag walang invitation. Amen. So ilagay po natin sa ating kaisipan yan mga kapatid, walang madadagdag sa atin kapag walang invitation. Walang maliligtas na bago mga kapatid kapag walang invitation. Kaya importante mga kapatid ang pagyayaya ng bisita. Importante ang pagyayaya mga kapatid kasi yung kaligtasan ipinamamahagi po natin, hindi po natin sinasarili. Ano po? So palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. And then, another example mga kapatid, si Levi. Amen. So si Levi mga kapatid, in-invite niya ang kanyang mga kaibigan kasama po ang kanyang lahat ng mga katrabaho. Kasi si Levi mga kapatid, isa po siyang tax collector. And then, nung na-encounter niya ang ating Panginoon, nagkaroon po siya ng paghahanda sa kanyang bahay. And then, in-invite niya ang ating Panginoong Hesus doon. And then, lahat ng mga tax collector na kaibigan niya, mga kapatid, in-invite niya. And then, na-encounter nila, mga kapatid, ang ating Panginoon. Amen? So, siguro kapag walang ganon, hindi ma-encounter ng mga kaibigan ni Levi, mga kapatid, ang ating Panginoon. Praise God. And then, another example, mga kapatid, si Cornelius. Si Cornelius, mga kapatid, amen, isang mabuting tao. Pero ano pong ginawa niya, mga kapatid, alang-alang sa pagliligtas ng ating pong Panginoon. In-invite niya ang kanyang mga kaibigan at higit sa lahat, ang kanyang pamilya. Amen. Kasi may vision siya. Amen. Yung vision niya, mga kapatid, pinaunawa ng Panginoon sa kanya. Pinadala ng Panginoon, praise God, si Peter. And then, mga kapatid, amen, nagturo si Peter doon patungkol po sa mensahe ng kaligtasan. Amen. At naunawaan po nila. Kumilos ang Panginoon sa kanilang kalagitnaan, mga kapatid. Kaya pagdating po sa verse 48, amen, ng Acts chapter 10, praise God, inutusan ni Pedro silang lahat, mga kapatid, ay magpabautismo sa pangalan ng ating pong Panginoon. So marami ang naligtas, mga kapatid, sa pamagitan po ng invitation. Kaya ang title ko, mga kapatid, nung yung ginawa ko, yung dinrap ko yun, mga kapatid, nilagyan ko siya ng title na The Power of Invitation. Amen. Kasi po, mga kapatid, marami ang naligtas dahil po sa mga invitation natin, mga kapatid. So, pasalamat tayo sa Panginoon. Kasi po, tayo, amen, iniimbita rin ng Diyos. Amen. Iniimbita rin tayo ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kung ikaw ay may problema, ilapit mo sa akin yan. Kung ikaw ay may karamdaman, ilapit mo sa akin yan. Nag-i-invite ang ating pong Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos natin, mga kapatid, may kakayanan sa lahat ng bagay. Amen? May kakayanan siya, mga kapatid. Kaya yung mga ini-invite natin, mga kapatid, praise God, ilapit din natin sa Panginoon. Kasi yung mga ini-invite natin, mabilis lang yung magsabing, ayaw ko. O kaya naman, mga kapatid, mabilis lang yung sa kanila na magsasabi sila, oo. Pero pagdating ng linggo, mga kapatid, wala sila. Amen. Kaya kapag nag-i-invite ka, mga kapatid, hanggat maaari, sunduin mo. Amen. Huwag mong iwanan na hindi sila kasama papunta sa gawain ng Panginoon. Amen. So yun po ang mga ginagawa po natin, mga kapatid. Praise God. Kaya salamat sa Diyos kasi naligtas tayo dahil nung una may nag-invite din sa atin. Di ba? Naligtas tayo. Ako, mga kapatid, naligtas ako dahil nung una, mga kapatid, may tao na nag-invite sa akin, mga kapatid. Amen. Para dumalo sa gawain ng ating pong Panginoon. At yun po, mga kapatid, ipinagpapasalamat ko sa ating Diyos. Amen.
So, ang Diyos, mga kapatid, nag-i-invite sa atin, sabi ko. Amen. Nag-i-invite po siya sa lahat ng mga tao, mga kapatid, na may mga malubhang daladala sa kanila pong mga buhay. Amen. Ano ba yun, mga kapatid? Ano ba yung mga malubhang daladala nila? Sabi natin kanina, lahat tayo may kabigatan pagpunta rito. Lahat tayo, mga kapatid, amen, may dala-dala tayong problema, may dala tayong iniisip, mga kapatid. Problema sa pera, problema sa pag-ibig, problema sa kung ano-ano pang mga problema natin, mga kapatid. Kung ano-ano pang mga problema sa trabaho, marami tayong iniisip, mga kapatid. Amen. May nakaka-relate. Amen. Praise God. So, dahil iba-iba yung dala-dala natin, mga kapatid, gusto nating masolusyonan yun. Alam niyo ba kung ano ang solusyon doon? Ang solusyon doon, mga kapatid, isa lang. Ilapit mo sa Panginoon. At kapag nailapit mo yan sa Panginoon, hayaan mo na ang Diyos ang gagawa noon, mga kapatid. Huwag tayong gumawa ng hakbang sa ating sarili sapagkat limitado tayo. Amen. Limitado tayo. Praise God. Pero kapag ilapit mo yan sa Panginoon, ang Diyos, perfect in knowledge, mga kapatid. Kailanman hindi magkakamali sa desisyon ng Panginoon. Kailanman hindi magkakamali, amen, ang ating Panginoon sa paraan na gagawin niya. Kailanman hindi magkakamali ang ating Panginoon, amen, na sa mga bagay na ituturo niya sa iyo dahil ang Diyos ay perpekto sa kaalaman. Amen. Perpekto ang Diyos sa kaalaman. Hindi tayo ipapahamak ng ating pong Panginoon, mga kapatid. And then, praise God, sa last part ako, mga kapatid, amen, God is still save people. Amen. Nanatili, mga kapatid, ang Diyos nagliligtas sa mga tao, sa mga kaluluwa, mga kapatid. Kung ang mga disipulo, sila po ay ginamit ng Panginoon na mag-aakay ng mga kaluluwa para po kay Kristo, mga kapatid. Amen. Ganon din po tayo. Gagamitin din tayo ng ating Panginoon upang mag-invite ng mga tao, mga kapatid, upang dadalhin natin sa ating Panginoon. So, ang sabi po ng Proverbs chapter 11, verse 30, amen. Ang sabi po doon, mga kapatid, pakilagay, ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay, at siyang pantas ay humihikayat ng mga kaluluwa. Mapalad ka kapag ikaw ay nag-i-invite ng mga kaluluwa. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, mga kapatid, ang tawag sa iyo ay pantas. Amen. Ang hindi pantas, mga kapatid, hindi mag-i-invite. Amen. Bakit? Kasi isipin niya, so bakit pa ako mag-i-invite? So marami naman mga leader tayo sa simbahan. Di ba? Trabaho na nila yan. Total, obligasyon naman nila yan eh. So alam niyo, mga kapatid, lahat po tayo binigyan ng Panginoon the Great Commission. Lahat po tayo inutusan ng Panginoon na humayo. Ano po, hindi lang po yun, mga kapatid, sa mga leader, sa ating pastor, kundi lahat po tayo, individual po yun eh. Amen. Kaya yung kaligtasan natin, mga kapatid, amen, ay napakahalaga at napakaganda. Natatanggap ka ng reward sa Panginoon kung ikaw ay may dalang kaluluwa. Amen? So, masaya po tayo. So, sa ating mga bisita, mga kapatid, hindi sila nagkamali na nakarating sa lugar na ito sapagkat ang mensahe ng pagliligtas ng Panginoon ay nasa kanila. So, ano pong sabi ng Panginoon? Amen? Lahat ng lumalapit sa Kanya, sumampalataya. Di ba? Kaya may pananampalataya sila kasi hindi sila sasama kapag wala silang pananampalataya. Ano po? So, ano pong sabi ng ating pong Panginoon? Amen. Kung may pananampalataya ka, ano ang iyong gagawin? Humingi ka ng tawad sa Diyos. Repent. Amen. Mag-repent ka. Hingi ka ng tawad sa Panginoon sa lahat ng bagay na nagawa natin. At ang Diyos, mga kapatid, 1 John 1:9, nagpapatawad siya. Amen. And then, kapag nagawa mo yun, mga kapatid, ano pong sabi ni Pedro? Praise God. Kailangan natin mahugasan sa kasalanan. Amen. Sa pamagitan ng ano? Sa pamagitan ng pagpapabautismo sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya yung pong proseso, mga kapatid eh. Kasi hindi ka magiging kabahagi sa kaharian ng Diyos kapag hindi mo gawin yung turo ng Panginoon.
Kasi sa New Testament, mga kapatid, walang ibang paraan ang Diyos upang isang tao ay maligtas. Amen. So hindi sinasabi ng Biblia na maging kaanib ka, ano ka na, ligtas ka na. Amen. Kasi pwede kang maging kaanib na hindi ka binautismuhan, hindi ka nagsisi, hindi ka na nampalataya, pwede kang maging kaanib. Pero ang sarupong turo ng ating pong Panginoon, amen, para maging bahagi ka sa kaharian ng Diyos, mapatid, kailangan mong sumampalataya ka sa Panginoon, kailangan mong magsisi sa kasalanan, at the same time, kailangan mong mahugasan. Amen. Bakit? Kasi po, mga kapatid, yun po ang tinuturo sa New Testament. Kaya di ba, ang sabi ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, sabi po noon, huwag kayong magtaka. Bakit sinasabi ko ito sa inyo? Sapagkat ang lahat ay kinakailangang ipanganak muli. Bakit? Kasi yung kapanganakang muli, mga kapatid, sila lamang yung mga tao, amen, na naka-acquire doon sa requirements ng ating Panginoon upang sila, mga kapatid, ay maging kabahagi sa kaharian ng Diyos. Amen. So, hindi po, mga kapatid, once na pumunta ka rito, amen, tumaas ka ng kamay, sumabay ka sa panganalangin, nabunagin ka. So, hindi ganun ang proseso, mga kapatid. Ang proseso ng ating Panginoon, in order for you to be saved, amen, kinakailangan mo sumampalataya ka sa Panginoon, kinakailangan yung pananampalataya mo magbunga. At ang bunga na yung pananampalataya, nagsisi ka, at the same time, kapatid, sumunod ka na magpabautismo, and then, magpabautismo ka sa Panginoon ng Espiritu Santo, mga kapatid. And then, mamuhay ka, maayos sa harapan ng Panginoon, magpatuloy ka hanggang ikaw ay buhay, maglingkod ka sa Panginoon. Amen. So, yun po mga proseso ng Diyos. So, hindi po pwede, mga kapatid, na nakapasok ka sa iglesia ng Muson, mga kapatid, amen, ligtas ka na, hindi ganun. Amen. May proseso kang dapat gagawin sa buhay mo. Kasi, mga kapatid, yun po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. So, ano pang sabi ni Pablo, mga kapatid? Amen. Praise God. Ano pong sabi niya? Sabi niya, kung mayroon dumating sa inyo sa Galatians, sabi niya, kung mayroon dumating sa inyo ng kanilang pangangaral ay taliwas sa turo namin, masumpa sila. Huwag mo silang tanggapin. Bakit? Kasi maliligaw tayo noon. Amen. So, kaya, base tayo, mga kapatid, sa aral ng ating pong Panginoon. So, ang sabi po, mga kapatid, ang Matthew chapter 9, verse 36, papunta na po ako sa aking conclusion, mga kapatid. But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Kawawa yung mga tao, mga kapatid, nung nakita ng ating Panginoon. Bakit? Yung mga tao, mga kapatid, parang mga pagalagalang mga tupa na walang bantay. Amen. Kaya ganoon na lamang, kapatid, ang kapagkahabag ng Diyos. Kaya sa atin, mga kapatid, amen, sikapin natin, amen, na yung mga tao sa labas, maabot natin. Amen. So, salamat kasi yung music department, tuwing Sabado, mga kapatid, nag-house-to-house sila dito sa may bandang Muson, mga kapatid. Amen. So, magandang bagay, magandang simulain yun, mga kapatid. I-portion natin yun. Amen. Kasi the more na ginagawa po natin yun, mga kapatid, marami ang tatawagin ng Panginoon. Hindi po babalik na walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa natin, mga kapatid, lahat ng pagsisikap natin, magbubunga yan sa tulong ng Panginoon. So, ang sa atin lang, mag-share lang tayo. Simpleng bagay na yun, mag-abot ka ng tracts, kahit di ka magsalita. Yung iba nga nasa kanto lang, may stand doon, mga kapatid, may mga nakalagay na mga booklet. Amen. Hindi na sila ngayon nagsalita. Hindi na sila nagbahay-bahay. So, naniniwala po sila, mga kapatid, na kapag may kumuha doon, nagbasa, mga kapatid, is maligtas. Amen. Pero sa atin, mga kapatid, talagang iabot natin yung isang tracts natin, in-explain natin sa Kanya. Amen. So, alam niyo yung mga ginagawa po natin yon, magbubunga yon. Kasi po, tinatanim mo lang yon. Ano po? Ang Diyos, mga kapatid, ang magpapalago sa binhi na inyong itinanim sa kanila.
Amen. So sa atin lang, gawin lang po natin yun mga kapatid. Praise God. Sapagkat yun po ang narapat. So ang sabi po mga kapatid ng 1 Corinthians 3:6, I have planted, Apollos watered, but God give the increase. So trabaho lang natin mga kapatid, i-share lang natin. Amen. Pag-share natin mga kapatid, halimbawa na-encourage ninyo, Bible study tayo, pwede yung tawagin si Brother Arnel. Pwede yung tawagin ako yung mga leaders, si Brother Erwin, si Brother Caro, yung mga leaders natin. Pwede magturo yan mga kapatid. At bahala na ang Diyos na magpapalago sa mga itinanim natin mga kapatid sa taong iyon. Amen. Kasi ang soul winning mga kapatid, walang katapusan yan. Ano po? Ang soul winning, walang katapusan yan. Amen. At iyan po mga kapatid ay ginagawa po natin kahit wala po mga kapatid, kahit hindi sinabi ng ating pastor, amen, programa na natin yon. Alam na natin yon mga kapatid, na kahit hindi tayo inutusan, nagkukusa po tayo mga kapatid, gumagawa po tayo kasi alam po natin may mga mapapahamak kung hindi tayo mag-i-invite mga kapatid sa kanila. So there is power and invitation mga kapatid, amen. At alam ko, marami pang tatawagin ang Diyos, amen. Kaya kapag mayroon kayong opportunity, amen, mag-invite ka lang. Amen. Invite ka lang. Yayain mo sila. Amen. Bible study, share the Word of God. Amen. O kaya naman mga kapatid, praise God, invite mo sila na makinig sa iyo. Amen. So, yun lang mga kapatid, ang gagawin natin. Invite. Amen. Kaya sa linggo, visitor celebration, amen, invite tayo ng tao. Ano po? Kasi yung celebration na yun, mapatid, very special yung mga natin, yung mga bisita po natin. So magpe-prepare pa nga ng bigas si Brother Arnel para meron tayong pabaon pag-uwi nila. Ano po? So salamat sa Panginoon mga kapatid, sa mga leaders po natin, salamat. Amen. Kasi tayo po ay patuloy na nagkakaisa. Amen. Bagamat si Pastor mapatid, hayaan natin si Pastor na nagbabakasyon siya kasi naunawaan natin mapatid na hindi po madali. Amen. Ang pagnaglilid ng isang iglesia mapatid, kailangan niya magkaroon ng rest, kailangan niya magkaroon ng mga pagkakataon mapatid ng ganung bagay. Amen. Kaya naunawaan po natin mapatid. But here we always support our pastor mapatid kasi the more na ginagawa po natin yung sa ating pastor, nakikita ng Diyos yun mga kapatid, yung ating humbleness, amen, yung ating pong patuloy na pagpapasakop, amen, yung submission, spirit natin mga kapatid, nakikita ng Diyos yun. At hindi rin yun babalik mga kapatid na walang kabuluhan sa lahat na ginagawa po natin mga kapatid sa Panginoon. Ibibilis rin tayo, ibibilis pastor, ibibilis po tayong lahat ng ating Panginoon kasi nakikita ng Diyos ang ating suporta mga kapatid. Amen? Praise God. So tayo po tayong lahat mga kapatid. It's already 12:03. Amen. So salamat sa Panginoon. Hallelujah. 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 Praise God. At I encourage everyone mga kapatid. Amen. Hallelujah. Na wala pong tatambay sa likuran. Ano po? Maliban na lang sa, hanggat maaari nga, kahit yung may mga bata, mga kapatid, sama tayo. At wag lamang tayong manood, mga kapatid. Amen. Kasi sayang ng opportunity natin na ibinigay ng Panginoon. Sayang. Hallelujah. Kasi ang Diyos, mapatid, nandito sa ating kalagitnaan. Praise God. So, hanapin natin ang presensya ng ating Panginoon. Praise God. So, nais ko pong basahin sa inyo
ang bigyang bahagi sa aking conclusion, mga kapatid, ang talata sa Luke chapter 14. Pakilagay sa screen. Luke chapter 14, verse 16 hanggang 21. Tagalog hanggat maaari. Praise God. So ito po ay related doon po sa ating pong pinag-uusapan. Amen. So sabi po dyan, mga kapatid, datapot sinabi niya sa kaniya, may isang naghanda ng isang malaking hapunan at marami siyang inanyayahan. So, God inviting us. Kaya pinalapit ko po kayo rito, mga kapatid, lahat po lahat ng nasa hulihan. Amen. Lahat po dyan, mga kapatid, walang tatambay sa likuran. Amen. Lahat po tayo sama-sama, hanapin natin, pakinggan natin yung paanyaya ng Panginoon. Amen. So God inviting us this morning, mga kapatid. Hallelujah. So in my own, I can do nothing, mga kapatid, but according to His Word. At ang sabi po sa verse 17, at sa panahon ng paghapon, ay sinugo niya ang kanyang alipin upang sabihin sa mga inanyayahan. Napakapalad nila kasi inanyayahan sila. Napakapalad din natin, mga kapatid, kasi inaanyayahan tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, mahalaga ka sa Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. So, ang sabi po, mga kapatid, magsiparito kayo sapagkat ang lahat ng mga bagay ay nahanda na. So, kung tingnan natin ang mensahe ng Panginoon, mga kapatid, nakahanda na yung pagpapala, yung bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Amen. So, wag mong palalampasin yung opportunity na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Kasi, ang sabi ng Panginoon, yung gagawin ko sa inyo, nakahanda na eh. Ang gusto lamang ng Panginoon, mga kapatid, lumapit ka sa Kanya. At ang sabi sa verse 18, mga kapatid, at silang lahat na parang iisa ay nangagpasimulang nangagdahilan. Ito po ang nakakalungkot, mga kapatid. Amen. Bakit? Kasi ang sabi ng ilan, mga kapatid, sa kaniya ay sinabi ng una, bumili ako ng isang bukid at kailangan akong umalis at tingnan. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bumili ako ng 5 magkatuwang na bakang lalaki at paruroon ako upang sila'y subukin. Ipinamamanhik ko sa iyo na pagpaumanhinan mo ako. At sinabi ng iba, bago akong kasal. At kaya nga, hindi ako makakaparoon. And then, in verse 21, at dumating ang alipin at isinaysay ang mga bagay na ito sa kaniyang Panginoon. Nang magkagayoy, sa galit ng puno ng sangbahayan, ay sinabi sa kaniyang alipin, pumaroon kang madali. Ituloy po natin. Sa mga lansangan at sa mga daang makikipot ng bayan, at dalhin mo rito ang mga dukha, at ang mga pingkaw, at ang mga bulag, at ang mga pilay. May karugtong pa. At sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa na ang ipinag-utos mo at gayon ay maluwag pa. Praise God. So ano pang mensahe ng ating pong Panginoon? There is power and invitation, mga kapatid. God inviting you na lumapit sa Kanya, pero kapag hindi mo papansinin yung invitasyon ng Panginoon, praise God, may papalit sa iyo. Hallelujah. Kung hindi mo pansinin yung tawag ng Panginoon sa iyo, iba ang tatawagin ng Panginoon. Hallelujah. So wag mong hayaan na mapunta sa iba yung nakahandang pagpapala ng Panginoon ngayon para sa iyo. Kasi sabi ng Panginoon, nakahanda na, pero mga kapatid, amen, yung iba nagdahilan. Kaya huwag kang magdahilan sa Panginoon. Inaanyayahan ka ng Diyos na lumapit sa Kanya. Amen. So ang gagawin mo, lumapit ka sa Panginoon. Hallelujah. At tanggapin mo ang paanyaya ng Panginoon. At may mga bagay na gagawin ng Panginoon sa buhay mo.
yung mga daladala mong kabigatan, amen, ibibigay ng Panginoon ang lunas dito, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So hanapin mo ang Panginoon ngayon. Simulan mong hanapin ang presensya ng Diyos. Purihin mo ang Panginoon.